Saan ba ako mag-uumpisa? Ako ma'am, pumasok po ako dito parang ano talaga, coincident talaga siya ma'am. Kasi, nag-umpisa pa lang, ano siya ma'am eh. Nainis ako ma'am. Nakapasok kasi ako sa KFC kasi na-stop ako no'n. Eh ngayon kaibigan ko nag-apply siya. Tapos naano din ako ni Ma'am Ling, sabi niya, kung gusto mo din pala service crew, edi try mo dito, sabi niya. Yung snack girls. Sabi ko, sige ma'am, sabi ko, tatry. Ako ma'am, natanggap. Yung friend ko, hindi po siya natanggap. Tapos sabi ko, ayun na. Tapos nag-umpisa po ako ang first job ko po sa Annapolis. Actually, yung tatay ko, ayaw niya ako mag-work. Eh ako talaga ma'am, gusto ko talaga mag-work. Siyempre, panganay ako, nakikita ko ma'am yung sitwasyon namin. Hindi ako humihingi ng pamasahe sa kanila. Parang na-enjoy ko, nagustuhan ko yung lahat, tinuruan nila ako doon. Tas ang nakasama ko nun sina Miss Nanette, sina Tatay Nicky. Sobrang enjoy ko ma'am. Siguro yun ang ko, hindi ko na malayan. Hanggang sabi ng tatay ko, "O magpapasok ka na?" Sabi ko, "Oo pa." Sabi kong gano'n sa kanya, "Wait lang kasi nag-iipon lang ako." Hanggang sa nagdire-diretso na nag-assistant na po ako sa Timog. After ng Timog, parang kinuha ko ni Mr. Larry. Tapos do'n po nagdire-diretso. Tapos nung matagal na po, sobrang enjoy ako ma'am kasi parang akong nakawala. Si ma'am, siyempre nasa loob lang ako ng bahay. Ako yung nag-aalaga sa mga kapatid ko. May time pa yung bago ko umalis, aayusin ko na sila niyan. Ipe-prepare ko na sila niyan lahat. Ay, naiyak ko talaga, sorry. Hanggang si Ma'am Peachy, nagpa-shampoo siya. Siya sabi niya, matagal ka na? Sabi ko, yes ma'am. Sabi niya, gusto mo bang mag-stylist? Sabi ko, pwede na po ba ako? Oo naman, try natin, sabi niya. Inano niya ako na maging stylist. Tapos ma'am, parang kayo yun, di ba? Sabi niya, si Drea kasi ganyan-ganyan. Ako po yung naging unang estudyante ni Ma'am Dre. Tapos, yan, dyan na nag-umpisa rin ako nung nagkasakit ako. December ako nanganak. Tapos, ang nangyari kasi, sabi ko, Dok, sabi ko, bakit imbis na palakas, pahina ako ng pahina. After ko panganak si Marcus, nag-trigger na po yung talagang sakit ng ulo ko. Pinilit ko siya na okay, ganyan, hindi ko din ma'am ino-open sa. Kasi ako ma'am, hanggat kaya ko, hindi ko talaga siya sinasabi. Hanggang sabi ko doon, Ma, dalhin niyo na kaya ako doon sa ospital. Tapos sabi niya, ano? Sabi niya, kasi siya may hawak kay Marcus. Sabi ko pa, dalhin niyo na ako sa ospital. Gumano na po ako noon. Kasi parang hindi ko na po alam kung ano yung pakiramdam ko talaga noon eh. Sabi nga, may nakita nga daw po doon sa CT scan. Tas sabi niya, tumawag na rin po kami ng neurosurgeon. Kasi may nakita po sa anak niyo. Tapos nag-MRI, malaki na pala siya ma'am. Kasi laki daw siya ng baseball bat na nakapatong dito sa ulo ko. Kaya daw sobrang sakit, tas gusto ko na lang daw matulog kasi pinipress na niya yung brain. Immediate na kailangan ko na siyang mai-operahan. Sabi niya, meron ka bang ditong doktor? Tapos sabi ko, pwede po ba akong mamili ng mga doktor? Ma'am, ako pumili ng mga doktor na ganun. Sabi ko, ito po yung sanang pwede. Ang galing mong pumili, sabi niya, Ma'am, alam mo ba, sabi ng isang nurse, puro mga head yan. Tapos sabi niya, hindi ka daw hinindian. Inoperahan ako 23 po. Kasi minasok ako doon 17 eh. Tapos sabi niya, at sabi may isa, parang wala kang sakit. Sabi nung parang yung way daw nung pag-aano ko, sabi niya, sabi ko, ganun po ba kaseryoso? Gumano na. Kasi parang ang feeling ko lang, ma'am, wala lang, operahan lang ako. Siguro hindi inano talaga ni Lord na mag-worry ako. Di sabi ko, sige, okay na. Tapos sabi pa ni Doc, ma-opera na. Sabi niya, magpagupit ka na. Sabi niya, alam mo ba kung anong gagawin ko sa buhok mo? Isi-shave niya to. Sabi ko, Doc, hindi mo ba alam, stylist ako? Sabi ko, parang ang pangit ko naman kung ito lang i-shave mo. Anong gusto mo? I-shave na lang po natin lahat. Sure ka? Sabi niya. Tapos sabi ni Doc, sige na, magbilang ka ng 1 to 5. Sabi niya. Tapos pumikit na lang ako, nag-pray na ako nun. Sabi ko, kayo na bahala. Yun. Tapos yun, pagising ko, ma'am, okay na. Meron ako dito. Kasi tinignan ko, ma'am, yung mukha ko sa salamin. Sabi ko, sabi ko ganun sa kanya. Ang ganda ko pa din. Tapos nagpadala ako, ma'am, ng makeup. Doon ko, ma'am, na half pala ng body ko. Hindi ko siya magalaw. Anyan dumating si Doc, sabi niya, operahan ka dito. Yung naapektuhan sa'yo, ito. Sabi niya, magte-therapy ka. Ang ginawa ko, ma'am, nagme-makeup ako dito sa kabila. Kasi usually dito ako eh. Sinanay ko yung sarili ko na ito lahat ginagawa ka, ito habang ano. Actually, ma'am, nakalimutan ko pala. May isa pa, si Ma'am Linda. Pumunta pala siya. Kasi nandun na kami sa waiting area, ma'am. Di picture-picture, sabi ng Linda sa akin,
Ano, gusto mo na ba na ano, na pabinyagan si Marcos? Sabi ko, "Bibinyagan, ma'am." "Ma'am, di pa ako ready." Sabi kong gano'n sa kanya. "Hindi, puwede na natin binyagan." Sabi ko, parang ma'am wala sa isip ko, ma'am, kung ano yung ibig sabihin nun. Sabi ko, "Ma'am, pagkagaling ko na lang po." Tapos biglang nawala sila, pati tatay ko, tsaka si Mark. Pumunta pala sila do'n, ma'am, sa loob ng office. Yun pala, ma'am, palalabasin ako kasi wala pa palang down payment. Kasi pinagda-down ng 200. Actually, ma'am, hindi binanggit sa'kin ni ma'am ang nagbanggit nito. Hindi ko alam kung si papa o si Mark. Parang ewan ko ba't pumunta do'n si Ma'am Linda. Siya nagbigay ng ano, ng down payment kasi pinapa-transfer pala ako, ma'am, sa PGH. Eh, ma'am, may schedule na ako, eh. May schedule ta's nag-down si ma'am. At ayun, natuloy, ma'am. Ta's sabi ko, Diyos ko, late ko na lang po nalaman yan na gano'n pala ginawa ni Ma'am Linda sa'kin. Thank you, ma'am, talaga. Ta's yun na po. After nun, ma'am, sabi na nung doktor ko na puwede na akong lumabas pero kailangan ko mag-therapy. Ma'am, naubos yung card ko sa MaxiCare, yung para sa therapy. Tapos yung ginagawa ko dun, pinipilit ko na yung parang cups yun, ma'am, eh, patataas yun. Eh, hirap na hirap ako. Sabi ko, nakakaasar talaga 'to. Ta's naka-recover naman ako after parang I think May, nakabalik na ako kasi natuwa yung mga doktor kasi ang galing daw ng Progressive po, ma'am. Parang ang bilis ko naka-ano. Ito lang, nagagalaw ko, pero yung pag-angat niya, parang kung babalik, sabi ko, ang galing ni Lord na meron siyang inano, pinahina, pero hindi lahat. Hanggang yun na, natapos na ako dun sa ganong sitwasyon ko. Nanganak ako ulit dun sa second ko. First trimester, 3 months, nagpa-ultrasound ako, ma'am. May nakita daw sila na parang bukol. Tapos bumalik din ako dun sa doktor ko. Ang sabi niya, sige, after 9 months, manganak ka muna. Tas yung huli, saka natin tatanggalin. Sobrang nahirapan ako dun kasi nagjo-duty ako, ma'am. Talagang sapong-sapu ko siya. Kasi yung pala, sumasabay siya sa paglaki ni Zion. Pero nung 7 months, ma'am, parang pabalik-balik ako sa ospital. Sabi ko, "Dok," sabi niya ganyan, "kaya mo yan." Sabi niya, "kailangan pa kasi." Tapos may ginawa na siya, sabi, in-injection niya para si Zion o at any moment na lumabas, ano na yung lungs niya. Nung in-ultrasound niya ako, yung tumor, nakaharang na siya sa lalabasan ni Zion. "PS kita," sabi niya ganyan. Para ang schedule ko, ma'am, 5 or 6, sabi ko ganyan. Talaga, sabi ko, "Pwede bang gawin na lang natin na September 8 para ka-birthday niya si Mama Mary?" Sabi niya, "Nag-request ka pa." O sige, tingnan natin kung aabot siya do'n. Tapos sabi ko, "Be," sabi kong gano'n, "baka puwede kang umabot, 'di ba, para maka-birthday mo si Mama Mary September 8." Tapos parang narinig ko, parang pumintig, ma'am, eksakto, parang pamadaling araw do'n sumakit yung tiyan ko na September 8. Sabi ko, "Ay, ang galing." Ta's yun, ma'am, parang ang sinabi sa'kin ng doctor, mabilisan 'to, tapos kailangan tayong may dugo kasi sobrang malaki daw, madaming matatanggal na ano. Hindi ko alam na, kailangan pala siyang ipa-test kung benign o malignant. So, sabi nga na ano ano nga siya, malignant, na kailangan ko daw mag-ano ng chemo. Tapos sabi ko, "Magki-chemo?" Sabi ko, "'Di ba po nakakalbo yun?" Diyos ko, makakalbo na naman ako. Ta's nakauwi na ako, ma'am, sa bahay. Dapat, ma'am, may schedule na ako ng chemo kasi masyadong progressive ang ano mo, ang tawag dito, ang cancer, sabi niyang ganyan. Ano ko, umattend pa ako ng ano, tawag dito, ng Christmas party. Pero hindi nila alam na nandun ako, na nag-ano pa ako, nag-outfit pa ako nun, eh. Nakausap ako ni Ma'am Lina na pinapunta ako, ma'am, sa Makati Med. Actually, ma'am, dun ako nag-start mag-chemo. Ano, nagpagupit ako no'n sa Piandre, pumupunta ako do'n kasi alam ko malalagas siya, nag-umpisa kami dito, ganyan, hanggang saan. Tapos, ma'am, ang may time pa yun na wala akong kasama sa loob ng ospital. Tapos sabi ng nurse, "Ma'am, ba't lagi kang walang kasama?" Sabi ko, "Hindi, kasi kapapanganak ko lang." Eh, sabi ko, "Ma'am, kailangan mong may kasama ka kasi baka ma-fall ka," ganyan. Sabi ko, "Hindi, kaya ko po." Sabi ko, "Napaka-ano mo naman." Sabi ko, "Ayoko po kasi nga alagaan ako kasi kaya ko naman." Sabi niya ganyan. Si Doktor Lorenzo po yung nag-ano sa'kin, parang siya po yung nag-manage. Do'n ako kumukuha ng ano, eh, ng gamot ko, ng pera sa Ayala. Pagka magte-text na ako, magbabayad na ako, sobrang na ano talaga ako. Tas minsan may one time po sa kakagusto kong umuwi, nag-MRT ako. Ma'am, inaano ko, ma'am, yung mga gastos kasi
nahiya na ako kay Ma'am Linda kasi parang lahat, tas sabi ko, Mark, nakakaya kay mo lahat na kinukuha ko dito. Parang binabudget ko, kay Dr. Lorenzo. Sabi ko, Dok, yung hindi po kailangan, wag niyo po ilagay. May nilalagay po kasi doon, ma'am, na para hindi ako magsuka. Kasi mahal po yun eh. Tapos sabi ko, kaya ko po, hindi po ako magsusuka. Ma'am, magsusuka ka. Sabi ko, hindi kaya ko po yun talaga. Sabi niya, parang bakit mo lahat, lagi mo tinitipid, lagi mo kinakaya. Yung iba nagsusuka, tapos sabi ko, ay, ano ko lang sa isip ko, kaya ko. Sa kakatipid ko nga, ma'am. Kasi nga, parang gusto ko mong pababain, ma'am, yung mga ano. Kasi nang bili ko kay doktor na huwag niya po dagdagan yung mga, yung sa bill ko. Tapos, naalala ko yun, yung mga house stylist to, sina Honey, sina Lani Isin, basta po yung andun, dinadala nila ako ng pagkain. Parang sinasabi ko, Mars, anong gusto mo pagkain dyan? Ngayon, ang dami ko naging experience hanggang sa natapos ko po siya. Hanggang sabi ko na, ayan na naman, nabuntis na naman ako. Kay Caleb naman. Sabi ko, Diyos ko, nagwo-worry na ako niyan, ma'am. Sobra. Kasi sabi ko, lagi na lang may kakambal na tumor. Hanggang sinabi ko na kay Dr. Cassis, Dok, sabi ko, buntis ako ulit. Sabi niya ganyan. Baka meron na naman to. Sabi niya kung gano'n sa akin. Possible ba na kumakalat yung tumor, I mean yung mga bukol. Sabi niya, pwede naman. Sabi ko, bakit po head to toe? Sabi ko gano'n sa kanya. Siguro naman bandang huli, wala na po. Nakaraos ako na ano ko si Caleb. Pinanganak ko si Caleb 16. 17, ma'am, na nagpapa-OB ako, ma'am. Meron na naman silang nakita. 2017 yun, ma'am. Sabi ko, Dok, ano po yan? Parang opera na naman. Sabi ko, hindi, monitor tayo. Hanggang sa habang tumatagal lumalaki, hanggang napaabot ko, ma'am, ng pandemic. Dapat, ma'am, ma-opera na ako ulit yun. Talagang sabi ko, Diyos ko, si ma'am na naman ito. Parang nahiya na talaga ako. Sobrang, parang ma'am, hindi na ako minsan makatingin kay Ma'am Linda tsaka sa inyo, ma'am. Kasi sabi ko, parang nagiging pabigat ba ako? Kasi lagi na lang ako may ganun na sitwasyon. 2021, 2022, hanggang sa, yun nga, actually, namatay si Mark nang hindi na niya, na-operahan ako. Parang minsan, tinanong ko lang si Lord, sabi ko, Lord, meron ba akong kasalanan sa'yo? Meron ba akong ginawa na against sa'yo? Sabi ko gano'n sa kanya. Bakit si Mark naman ang nawala? Actually, ma'am, lagi kong iniisip na kailangan gumaling ako. Kasi pag ako nawala, ma'am, kawawa, ma'am, yung mga anak ko. Kasi si Mark, pwede yan mag-asawa eh. Kasi isipin ko na kung kakawawaan yung mga anak ko. Tapos, ma'am, lagi ako nag-iisip na, kanino ko kaya pagbibilin yung 3 kong anak? Laging ganun, ma'am. Sabi ko, yung isa kay Amy, yung isa kanino kaya? Kasi sabi ko sa mga kapit ko, parang wala akong nakikita sa kanila eh. Kasi syempre magiging priority nila yung mga anak nila. Yung namatay si Mark, sabi ko ganun. Kailangan ko maging mas matibay, hindi lang para sa akin, para sa 3 bata. Na may time ako na mahina. Pero lagi lang ako nagpe-pray kay Lord na kaya ko to, hindi niyo ako pababayaan. Tsaka andyan yung family ko sa Piandre. Kasi mamaya nang napapalakas sa akin si Ma'am Linda. Kasi gusto ko na makita niya na maging malakas ako. Yun lang po. Hanggang sa yun nga, namatay si Mark. Tapos 2022, ayan na naman. Parang ito yata ang napinaka na hindi ko maintindihan kung bakit na hanggang nung nagpa-check up ako kay Dr. Morana, nakita niya kumalat na sa tiyan ko. Yung isang bukol na malaki, nakadikit sa liver ko. Tapos sabi ko, Dok, magkano po ba yung magagastos ko? Sabi niya ganyan. 300 to 400 sa hospital pa lang. Hospital pa lang po yun? Tapos sabi ko, Diyos ko, sabi ko, paano na naman ako nito? Tapos sabi ko, actually, ma'am, siya ang gusto kong mag-opera sa akin. Kasi actually, ma'am, pinili ko din siya. Hindi po ako agad bumalik after ilang weeks. Sabi ko, sa iba na lang ako magpapa-opera. Sabi ko, saan kaya? PGH, ganyan. Syempre, wala akong masyadong kakilala. Huli, sabi ko doon kay Dr. Moran, sabi ko, Dok, baka pwede ba ako mag-OPD na lang? Sabi ko gano'n. Kasi hindi ko talaga kaya yung mga bayad sa inyo, sabi niya. Tapos binigyan niya kagad akong sulat. Ma'am, wala pang 5 minutes, tinawagan kagad ako ng OPD.
na yun nga, na i-process na lahat. Tapos yun nga, tumawag nga, ma'am, si Ma'am Linda. Tapos sabi ko, ma'am, parang ang sinample ko, para lang po sa work ko, stylist. Siyempre, pag first time ako, sabi ko, pupunta ako dun sa senior. I mean, dun sa, sa pagkakatiwalaan ko. Okay, sabi niya ganyan. Gusto ko po talaga si doktor ang mag-opera sa akin. Sabi niya sa akin, okay, sige, pa-schedule ka na. Sabi ko, Dok, kayo po talaga ang gusto ko mag-opera sa akin. Sabi ko, okay, sabi niya ganyan. Alalahanin mo muna yung ibabayad sa hospital. Saka mo na lang kaming isipin. So, nag-meeting sila, ma'am. Kasi si Dr. Cassis, Dr. Moran, si Dr. Amado, tapos yung dalawa pa palang anesthesiology, may cardio pa ako. Sabi ko, Diyos ko, ang dami kinukwenta ko lang. Pero, ako ma'am doon, nagtiwala ko doon sa sinabi niya, yun muna. Tapos yun na, lang ako ma'am, nag-open. Tapos sabi nga nyo nga, tsaka si Ma'am Nina, huwag ko mo lang alalahanin kasi ang trinoma, malakas. Sabi ko, Ate Rosalie, galingan mo mabuti dyan. Galingan nyo lahat dyan. Kasi yung parang lagi ko kailangan malakas lagi ang trinoma kasi alam ko dyan kukunin yan. Diyan lahat kukunin yung mga babayaran sa akin. Sabi ko, babawi na lang ako pagkabalik ko. Tapos yun, mama, sinabi na sa akin na for operation na ako. Chinek ulit ni Dr. Amado yung gagawin sa akin. Sabi niya, bubuksan ka isa, pa-L. L, sabi ko, saan po yun? Pag ganun. Kasi andito po yung liver. Sabi ko, L, mayroon lang akong I, tas L naman ngayon. Tapos sabi niya, after 1 month, pag okay ka na, yun sa tiyan naman. Sabi ko, Dok, pwede ba natin pagsabayin ko na lang? Hindi mo yung kaya. Kaya ko yun, Dok. Sabi, hindi mo talaga siya kaya. Sabi ko, kasi masyadong madugo, ganyan. Sabi ko, hindi po talaga, Dok, kaya ko yun. Sabi niya, bakit ba gusto mo sinasabi kaya mo? Sabi ko, kasi po, di ba, pagka binuksan yung gano'n, dalawa, di dalawa din po yung bayad nun. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi ko, papagodin nyo lang din po ako. Hanggang sabi, sige, tingnan natin. Parang chinek nila ulit. Nag-tandem na sila yung Dr. Moran. Nakikita ko po yung mga doktor na nakikipagbiruan pa ako sa kanila. Tapos sabi niya, sige, sabi niya, ganyan. Bilang na naman ako ulit nun. Tapos parang naginip lang ako. Bago ako ipasok nun. Kasi sabi ni Doc, 9 hours. Pwede, any moment pala, pwede ako nun Tapos natuto ako sa kasi habang sinasara nakikita ko sila. Sinabi si Sion ni Sama, huwag ka mag-alala, hindi ka pa mawawala. Sabi ko, ulo talaga itong batang to. Kaya lagi ko sinasabi kay Lord na sana yung mga sakit, ako na lahat, nasalo ko na kahit pa sa mga kapatid ko, na huwag mo na silang bibig. Kasi baka feeling ko, hindi nila kaya. Kasi lagi nung sinasabi ng mga kapatid ko na, kaya naman ni ate yan, kaya lahat. Parang ganun, ma'am. Hindi nila alam. Mahirap din yung sitwasyon, ma'am. Ang talagang nagbigay din talaga sa akin ng lakas ng loob, yung work ko, lagi ko nga mo sinasabi, ang bahay ko, yung Piedre. Tapos ang trabaho ko, ma'am, sa bahay. Baliktad. Kasi pag nandun ako, ma'am, sa Piedre, talagang happy ako, ma'am, na ginagawa ko yung trabaho ko. Lagi ko nga sinasabi na ito lang siguro yung first and last kong work. Kaya sabi ko dun sa mga lagi kayong magpipray, lagi yung ipagdadasal sila Ma'am Linda, sila Ma'am Dre. Si Sayon po, yun po ang medyo mature siya talaga na pag daw lumaki siya, gusto niya magtrabaho kasi sabi niya, para daw si Ma'am Linda daw, mabayaran niya. Sabi ko, paano? Sabi ko, alam mo si Ma'am Linda, ang gusto lang din na lumaki kayo na mamabait. Sabi ko gano'n sa kanya. Pwede din na maging katulad nyo rin ako. Sabi ko gano'n sa kanya. Ma, sana sabihin mo sa kanila na huwag silang magsasawa. Magsasawa na lagi tayong tutulungan, lagi sila na-adjust. Yun na po yung ko, ma'am, na nangyari sa buhay ko na napakatagal, na dami ko talagang na sa buhay ko na hindi ko alam na kung bakit ako nakarating pa sa 25 years ko. Actually, ma'am, hindi ko siya namalayan na gano'n na pala ako katagal. Yun po. Maraming salamat.